Ako si Mila. Hindi ko tunay na pangalan. 50 years old na ako ngayon, taga Malabon. Kung titingnan mo ako ngayon, tahimik at simple. Isa akong midwife sa isang public hospital. Sa mata ng mga tao, isa akong taong nagbibigay buhay. Pero sa gabi, nagiging parang ibang tao ako. Isang Mila na matagal nang nilamon ng dilim. Isang abortionist. Magandang araw ulit sa inyo mga kalihim. Ito na naman po si Tita Cor. Basahin natin ngayon ang confession ni Mila ng Malabon para sa ating confession story, Halloween edition. Pero bago ang lahat, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa ay pindutin mo na yung subscribe button at kalampagin mo na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload dito sa ating channel at bilang pagsuporta na din dito. Hindi ko sinimulan ng trabahong iyon bilang masama. Nung una, naniniwala akong tumutulong ako. May mga estudyante, may mga sex workers, at minsan pa nga, may mga kilalang tao na palihim na kumakatok sa pinto ko tuwing hating gabi. Lahat sila may kanya-kanyang dahilan. Lahat sila takot. Ako lang mag-isa sa bahay. Umalis ang asawa ko matagal na. Hindi kami nagkaanak, kaya siguro yun ang dahilan. Sumama siya sa ibang babae. May pamilya na rin siya ngayon. Madalas kong isipin na baka ito ang karma ko, na habang ako ang tumutulong sa ibang babae na hindi maging ina, ako mismo ay hindi binigyan ng pagkakataon. Sa mga taong nagdaang iyon, nasanay na ako. Wala akong kasama sa bahay, kundi ang mga lihim kong hindi kailanman dapat malaman ng iba. Ang mga nakakaalam lang ng ginagawa ko ay iilan. Yung mga nagbebenta ng pampalaglag sa Quiapo. O yung mga tahimik lang na kumukuha ng porsyento sa bawat kliyente. Madalas kong ginagawa ang lahat sa isang maliit na kwarto sa likod ng bahay ko. Doon ko rin itinatago ang mga garapon na may lamang formalin at ang mga batang pinalaglag na ibinibenta ko sa mga med school. Wala akong nararamdamang kaba o takot noon. Parang trabaho lang. Hanggang dumating ang mga gabi na hindi na ako sigurado kung gising pa ba ako o nananaginip. Una kong napansin yung mga iyak. Mahina lang. Parang hangin na dumadaan sa mga butas ng dingding. Akala ko may pusa lang sa labas o bata sa kapitbahay. Pero gabi-gabi habang nakahiga ako, lalo kong naririnig yung mga iyak. Iyak ng sanggol. Minsan may mga tawa rin. Minsan may mga yabag ng paa. Hindi ko nalang pinapansin. Sanay na ako sa mga tunog ng bahay, sabi ko. Pero sa totoo lang, may parte sa akin na alam kong iba na to. May malamig na hangin na parang gumagapang sa balat ko kahit nakasara lahat ng bintana. Hanggang sa isang gabi, habang nalilinis ko yung mga garapon, napansin kong gumalaw yung isa. Parang may maliit na bula sa loob, tapos parang bumuka yung bibig ng laman. Hindi ako nakapagsalita. Natulala lang ako habang tumutulo yung pawis sa batok ko. Pero alam mo yung pakiramdam ng sobrang sanay? Parang wala na lang sa akin yun. Sinara ko lang yung garapon, nilagyan ng label, at isinilid sa kahon. Manhid na ako. Hindi na ako natatakot o baka nga hindi ko nalang kayang maramdaman. Pero may isang gabing hindi ko makakalimutan. Ang gabing bumago ng lahat. Tumawag sa akin, isa sa mga pinagkakatiwalaan kong tao. May dala raw siyang bata. 13 years old lang daw, si Grace. Gusto raw nitong ipalaglag ang dinadala. Ayaw sabihin kung sinong ama. Nakatingin lang siya sa sahig, nanginginig. Tinanong ko siya ng marahan, ilang buwan na? Tahimik siya. Nilinggong ko yung kasama niya, yung kliyente kong kakilala sa Quiapo. 3 buwan daw, sabi nito. Pagkatapos nilang magbayad, pinasok ko si Grace na doon sa loob ng kwarto ko. Doon, bago ko pa man simulan ng proseso,
tinanong ko ulit siya, "Bakit mo gusto to? Sinong ama?" Tumulo yung luha niya. Hindi siya agad sumagot. Hanggang sa bigla niyang sinabing, "Si Papa." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Namlamig ang kamay ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko nun. Galit, awa, takot. Ang nanay daw ay nasa ibang bansa. Doon nagtatrabaho. At dahil wala daw ito, si Grace daw ang pinupuntirya ng sariling ama. Nang mabuntis siya, tinakot siya nito. Binilinan na huwag magsasalita at binigyan ng pera para ayusin yung problema. Wala na akong masabi. Parang may pinik sa lalamunan ko. Pero kinuha ko pa rin yung gamit ko at sinimulan ng trabaho. Wala akong imik. Matapos ang lahat, pinahinga ko si Grace. Namumutla siya pero nakangiti ng bahagya. "Salamat po, Ate Mila," sabi niya. Tumanggo lang ako. At nung naging okay na ang pakiramdam niya, umuwi na sila ng kakilala ko. Akala ko tapos na. Pero kinabukasan, habang naka-duty ako sa ospital, habang may kinukuha na pasyente sa ER, pumasok ng lalaki na may dalang batang babae. Agad nilang ihiniga ito. Pagkakita ko, nalaki ang mata ko. Si Grace. Maputlang-putla. Hindi tumitigil ang pagdurugo. Halos hindi na siya makapagsalita. Kasama niya yung tatay niya. Yung halimaw na may mukha lang ordinaryong ama. At yung batang kapatid niya umiiyak lang sa tabi. Parang tumigil ang mundo ko noon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong lumapit pero natakot ako. Natakot ako na baka sabihin ni Grace sa mga nurse kung sino ako. Kung ano ang ginawa ko. Lumipas ang maghapon at habang papalubog ang araw, narinig ko na lang sa duty station na binawian ng buhay si Grace. Para akong sinampal ng 10 kamay, hindi ako makagalaw. Hindi ako makakain. Hindi ako makatulog ng maayos ng ilang linggo. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, kasalanan ko ba to? Siguro nga, kasi ako ang pumayag. Ako ang gumawa. Pero habang tumatagal, tinatanggap ko na lang. Sinasabi ko sa sarili ko na hindi ko naman siya pinilit. 'Di ba? Siya ang lumapit sa akin. Ilang buwan din bago ko muling nahanap ang katahimikan. Bumalik ako sa dating cycle ng buhay ko. Umaga sa ospital, gabi sa bahay. Minsan, may kumakatok na kliyente. Pero mula noon, hindi na ako tumatanggap ng minor de edad. Hindi na ako tumitingin sa mga batang babae nang hindi naaalala ang mukha ni Grace. At akala ko, tapos na ang lahat. Pagkalipas ng ilang buwan mula nang namatay si Grace, tahimik na uli ang bahay ko. Akala ko, unti-unti nang bumabalik ang normal. Pero minsan, yung mga bagay na akala mong nalimot mo na, sila pa yung unang kumakatok pag patay na ang gabi. Isang hapon habang nakahiga ako sa sopa, napatingin ako may bintana. Parang may 6 na dumaan. Mabilis lang pero malinaw sa gilid ng paningin ko. Akala ko pusa lang. Pagsilip ko sa labas, wala namang tao. Tahimik ang kalsada. Pati hangin parang nakahinto. Kaya kinagabihan, habang naliligo ako, narinig ko yung tunog na matagal ko nang hindi naririnig. Iyakan. Hindi sigaw, kundi mahina lang, parang humihikbi. "Ate, tulungan mo ako." Malamig ang tubig, pero mas malamig ang gumapang sa batok ko. Napatigil ako. Nakilamdam. Akala ko may tao sa labas ng banyo.
Ate, bakit ganito ang nangyari sa akin? Kilala ko ang boses na yun. Si Grace. Nang binanggit ko ang pangalan niya, bigla na lang may humila ng buhok ko at muntik na ako matumba. Sa takot ko, agad-agad akong lumabas ng banyo nang nagtungo sa kwarto ko, umupo sa kama at nakikiramdam. Habang tahimik, may narinig akong parang mga naghulog na mga garapon sa likod ng bahay ko. Nataranta na ako sa mga panahon na yun, Ate Cor. Nagbihis agad ako at lumabas ng kwarto. Pagkalabas ay binuksan ko lahat ng ilaw sa bahay. At nung bala kong lumabas ng bahay at bubuksan na yung pinto, hindi ko siya mabuksan. Parang may puwersa na pumipigil sa akin paikutin ng doorknob. At galing sa likod ko, naramdaman kong may humawak sa mga balikat ko. Bigla akong napaupo sa gulat. Sabay narinig ko na naman ang boses na umiiyak. Ate, anong nangyari sa akin? Para akong masisiraan ng bait sa mga oras na yun. Habang takot na nakaupo sa may pintuan, narinig ko na parang may tubig na umaagos. Pagtingin ko banda sa pintuan papunta ng likod bahay namin. Doon nanlaki ang ulo ko. Sobrang daming dugo ang dumadaloy papasok ng bahay. Hindi na ako makagalaw. Hindi na ako makahinga. Nang biglang lumabas ang mukha ni Grace sa harap ko habang sila sabing, Ate, tulungan mo ko! At yun na ang mga huling naalala ko nung gabing yon. Pagkagising ko ay nasa ospital na ako. Nakahiga sa kama, nakaswero. Nakita daw ako ng kasama kong babae sa trabaho na nakahiga at walang malay sa bahay ko. Susunduin niya daw ako nung umaga na yon para sabay na kami na pumasok sa ospital. Na-overfatigue daw ako, sabi ng doktor. Pero hanggang sa mga oras na yon, malinaw pa sa isipan ko ang mga nangyari nung nakalipas na gabi. Pagkalipas ng ilang linggo matapos akong makalabas ng ospital, pakiramdam ko ay may mabigat pa ring nakadagan sa dibdib ko. Parang kahit anong gawin ko, kahit ilang dasal ang banggitin ko, hindi pa rin ako ganap na matahimik. Nagdesisyon akong umuwi sa probinsya namin sa Pangasinan. Doon kasi ako lumaki, simple lang ang buhay, tahimik at malayo sa gulo ng Maynila. Sabi ko sa sarili ko, baka doon ko mahanap ulit ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Pagdating ko doon, sinalubong ako ng sariwang hangin at amoy ng lupa. Ang lumang bahay namin, medyo sira na sa tagal, pero yun lang ang meron ako. Wala akong kasama. Wala na rin akong komunikasyon sa mga dati kong kakilala sa ospital o sa mga tumutulong sa akin noon. Gusto ko talagang magsimula ng bagong buhay. Ang mga gamit ko sa dating maduming trabaho ko, tinapon ko na. At ang mga bote na may laman ng mga kasalanan ko noon, sinunog ko na. Tuwing gabi nagdadasal ako sa altar, ipinagdadasal ko si Grace, ang batang hinding-hindi ko malilimutan. Paulit-ulit kong sinasabi sa Diyos, Panginoon, kung nagkasala ako, patawarin mo ako. Kung may nasaktan akong kaluluwa, gabayan mo siya patungo sa liwanag. Minsan naiiyang na lang ako habang nagsisindi ng kandila. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa guilt na hindi pa rin nawawala. Mula noon hindi ko na siya narinig o nakita ulit. Araw-araw, ipinagdadasal ko ang lahat ng kaluluwang hindi pa rin matahimik. Lalo na yung mga batang hindi nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Binenta ko ang bahay sa Malabon at binigay ko sa simbahan ang natira kong pera sa mga ampunan. Sabi ko, kung may kahit isa lang na batang mailigtas dahil doon, baka kahit paano, mapatawad ako ng Panginoon at ni Grace. Tahimik na ang buhay ko dito sa Pangasinan. Wala akong anak, wala akong asawa, pero araw-araw, sinisikap kong maging mabuting tao kasi alam kong hindi ko na mababawi ang nakaraan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Ate Cor. Maraming salamat po sa pagbabasa ng sulat ko. Ang kwento ni Mila ay hindi lamang isang simpleng confession tungkol sa kababalaghan o sa mga nakakatakot na karanasan. Sa mas malalim na pagtingin, isang taong piniling tahakin ng daang madali, ngunit sa huli ay binayaran ng mabigat na konsensya, takot at kawalan ng kapayapaan.
Sa bawat linya ng kanyang kwento, makikita natin na walang kasalanan ang nananatiling nakatago habang buhay. Sa tamang panahon, lahat ng mali ay bumabalik. Minsan sa anyo ng multo, minsan sa anyo ng sariling konsensya. Sa totoo lang, lahat tayo ay may mga Mila moments sa buhay. Mga panahong alam nating mali, pero pinipili pa rin natin dahil sa pangangailangan, sa takot, o sa kawalan ng pag-asa. Pero kapag dumating ang oras na maramdaman natin ang bigat ng konsensya, huwag nating hintayin bumalik ito bilang multo. Ang tunay na kababalaghan ay hindi yung may nagpaparamdam na espiritu, kundi yung konsensyang hindi natin matakasan. Kaya kung may mga kasalanan tayong pinagsisisihan o mga taong nasaktan natin noon, matutong humingi ng tawad habang may oras pa. At kung tayo naman ang nasaktan, subukan din nating magpatawad. Hindi dahil deserve nila, kundi dahil deserve nating maging payapa. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo, ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Kung may kwento naman kayo na gusto niyong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, paalam at ingat palagi!